Hello mga ka-legit Dover Cats! Narito na ang panibagong updates kung saan Miss Maine Mendoza and Miss Miles Ocampo na biktima ng scam. Vice Ganda nag-react patungkol dito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit lover cards po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito na nga po na medyo sensitive siya kasi this is gonna be a form of invading the privacy ng lahat ng mga artista. Kasi sa isang segment po ng It's Showtime ay naglabas ng saloobin itong si Miss Vice Ganda patungkol or na-imbier na po siya sa isang TikTok content creator na kung saan ginagawa niya ito ng live at ipinapakita niya po sa madla yung mga bagay na hindi na dapat naririnig pa ng ilan sa mga viewers at si Miss Vice Ganda alongside dun po sa mga noontime program katulad ni Miles Ocampo and Maine Mendoza, ang isa sa mga nabiktima. Tila hindi nga nagustuhan ng komedyante at TV host na si Vice Ganda ang content ng isang TikTok user na kung saan nililiprid niya ang mga sinasabi ng mga host habang hindi nakaboton ang camera sa mga ito at hindi gumagamit ng mikropono. There are times kasi na kapag nag-uusap sila, 'di ba, pag hindi po on air or hindi po, parang hindi sila gumagamit ng microphones, is parang hindi naririnig yung pinag-uusapan nila. Sabi ni Vice Ganda sa kanilang noontime show na It's Showtime, hindi maganda ang ganong gawain at masyado na raw itong marites o chismosa ang dating. May mga madlang people na nagbibideo tapos nililiprid tayo sa TikTok. That's so bad, sabi ng komedyante. Sinabi niya na may personal na pinag-uusapan rin naman ng mga host na hindi dapat sinasabi sa publiko. Ang nakakatakot kapag mali yung sinasabi tapos kakalat, sabi niya. Kumakalat kasi sa TikTok ngayon ng isang content creator na nagli-lip reading ng mga artista upang makakuha ng ibang netizen ang naisabihin ng mga ito. At dahil dito, isa rin po sa mga biktima nito si Miles Ocampo at si Miss Maine Mendoza dun po sa kasagsagan ng paghihiwalay ni Miles at ng kanyang boyfriend na si Elijah, kung saan habang ito po ay segment sa So Goodbye Mga Kapatid, nag-uusap po sila at hindi po nila ginagamit yung microphones. And ito pong isang content creator sa TikTok ay niliprid niya yung mga sinasabi ng dalawang ito na talaga namang marami pong mga natuwa at isa sa mga na-imbierna is si Vice Ganda kasi nga naman 'di ba parang ini-invade mo na yung privacy katulad ng sinasabi niya na may mga bagay na hindi na dapat naririnig ng madlang people at ng Dover Cats. Para lubos siya maunawaan niyang panoorin mo ito. Ano ba? Asan si Bong? Ang dami mong hinihingi sa frame, pag-shot, nawala ka. Ikaw, ako, si Ann. Asan si Bong? Few moments later. Ito habang naglalaro sila doon, di ba nagkukwentuhan tayo dito? Habang nagkukwentuhan tayo, dapat mga nakaganyan na ha. Bakit? Sa madlang people, may mga bumibideo, tapos nililiprid tayo sa TikTok. That's so bad. Wow, nakita ko yun. Nililiprid. Kasi syempre may mga personal naman tayong pinag-uusapan dito. Di ba? Nililiprid nila. Parang NBA. Parang NBA. Ang nakakatakot kasi pag mali yung sinasabi, tapos kakalat, lalo lang sa TikTok, paano walian ng mga tao. Okay, laro na tayo. Okay. It's so bad ha. Di maganda yun. Sobrang kamaritisan na yun, guys. Masaya yung ganyan di ba? Yung pagkatapos mong sumali sa ganito, may makaka-recognize sa'yo. Nakaka-happy, no? Oo, hanggang sa mawala na ng control. Kami nakaka-offend sa part namin kasi syempre deserve din naman namin ng privacy at mag-usap-usap bilang magkakaibigan. Correct. Pero nililiprid nila tapos ang nakakatakot pag mali yung sinasabi. Diba? Kaya masarap na nare-recognize tayo pero minsan talagang nilalampasan nila. Walang privacy rito. Kailangan lahat alam namin. Correct. Yung kailangan lahat pakikialaman namin yung ganun. That's nakakasad at times. Dahil pa naman tao na... At syempre, hindi rin po nakaligtas si Maine Mendoza and Miss Miles Ocampo sa pagkakataong ito. Let's watch this.
Naka-chat mo? After mo mag-move on? Oh, I see. Bumalik. Ayun pala. Mia, para sa aking point of view, this is gonna be a big scam. Malay mo may mga importanteng bagay or mga parang hindi na kailangan pong sabihin sa publiko yung pinag-uusapan nila tas dinidisclose niya. 'Di ba? Ipalay mo kung personal account niya yon, 'di ba? Kaya po big scam yan and it's a big no-no. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Unahin po natin ang komento ni Mr. Romy Obispo. Good evening, Ma'am Dareds. Patong-patong na kaso ang tape book bulagta. Kasi kaya dapat mag-shutdown na lang sila para makapagpahinga yung mga halusos. Mapera pa naman sila ng umeepal. Ayan. Mapera naman sila, wag nang umepal. Ayun. Kasi po after 15 days, 'di ba, sila po ay pwede nang umapila, which is yun po ang sabi ni Attorney Abraham Garduque. Pero sa mga nakikita ko, medyo tahimik po yung kampo ng tape pa. Hindi po sila, wala silang ginagawang action or parang, o baka naman hindi nila dinidisclose sa public para hindi na rin po talagang maapektuhan yung show nila, 'di ba? And also, sabi pa ng isang viewers natin, si Rap Rakim, dapat tahanang nakakadismaya, real talk. Sabi ni Rick Despa, kasuhan na agad, wag palampasin ang pangungopia ng logo ng Tape Incorporated. Ayun, so naibigay ko na po sa inyo yung updates patungkol dyan. Medyo na nahimik na po at parang hindi na rin nakigulo itong si Dr. Helen Tan, no, ng governor po ng Quezon patungkol po sa bagay na yun, kasi nga as I've said is tinapos na rin po at binago na rin po ng tahanang pinasara tahanang nakakadismaya yung programang o yung kanilang logo. Sabi ni Bisk TV, panoorin mo yung kay Nanay Christy, ang hula namin si Yorme, yung nagkakasino, napapasok sa kasino, ang daming alahas at paglabas wala nang alahas na suot at nagtaksi na lang dahil talo sa kasino. Scoop yan, haha. Alam nyo po, narinig ko na yan kasi meron po akong isang friend na nagwo-work po sa Manila City Hall. Dati kasi mayor siya ng Maynila, 'di ba? According to her, ayoko na i-disclose yung name niya, na itong si Yorme daw, mahilig daw talaga sa casino. At kadalasan, ito po yung kanyang pinagkakaabalahan ng maraming pagkakataon. So, tingnan natin. Sabi ni Jim Sadora, congratulations po Miss Pauline Luna Soto and Sir Vic Soto. Wish ko po ang lahat ng magandang bagay para sa inyong growing family. Ayun. So, antayin natin kasi malapit-lapit na pong lumabas yung kanilang latest baby. Ayan, no, yung kanilang baby girl, at ito po ay talagang wish na wish po ito ng kanilang anak na si Tali, 'di ba? So ngayon pa lang, congratulate na natin si Bossing for having a second baby at malapit this mid of January mga anak na po si Miss Pauline Luna. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.